Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Sa katalogo ng mga item, nakasaad na ang punong iyon ay may kakayahang linisin ang hangin sa paligid nito. Nakuha iyon ng nagbebenta matapos ang matinding pagsisikap, para sana sa kanyang asawa na may sakit sa baga. Ngunit matapos pumanaw ang kanyang asawa, ipinagbili niya ang puno upang mapakinabangan ng iba pang nangangailangan. Tinanong ng pangunahing tauhan si A-list Easter kung hindi ba iyon nakapagpapainit ng puso, at habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata, sinabi pa niyang para makapagdaos ng ganitong uri ng pagtitipon, tiyak na mabuti ang kalooban ng nagho-host. Sumagot ang duwende na ilang beses na niyang nakita ang matanda, ngunit hindi niya masasabing tunay itong mabuting tao. Gayunpaman, napansin niya na ang mga taong nagtipon doon ay talagang disenteng mga tao, dahil hindi sila sakam sa pera at mas hilig nilang magbalik sa lipunan. Sinabi ni A-list Easter na mas kahawig ng isang pagtitipon para sa kawanggawa ang lugar kaysa sa isang subasta, dahil tila pinapayagan nilang makuha ng mga tunay na nangangailangan ang mga bagay. Inihampas ng panday ang baso ng kanyang inumin sa mesa at sinabing iyon mismo ang dahilan kung bakit siya naroon. Ayon sa kanya, ang subasta lang ang paraan para makuha niya ang isang sagradong puno, at idiniin na ang pangunahing tauhan ay gagawa lang naman ng mga muebles kaya dapat na sa kanya na lang ang puno. Sumagot si Shango na sa kasamaang palad ay hindi niya iyon maaaring ibigay, dahil mayroon siyang 3 anak. At kung maaari siyang magkaroon ng muebles na nagbibigay ng malinis na hangin para sa kanila, bakit hindi siya magiging medyo makasarili para sa kapakanan ng mga bata? Nena si A-list Easter at sinabing hindi iyon pwede, dahil ang sagradong puno ay hindi bagay hawakan ng isang baguhan. Napabuntong hininga ang pangunahing tauhan at sinabing may naisip siyang paraan, iminungkahi niyang sa kanya manatili ang sagradong puno, at si A-list Easter na ang gumawa ng mga muebles mula rito. Kinilabutan si A-list Easter at tinanong kung seryoso ba siya. Ipinakita ni Wu ang kanyang walang hanggang card at sinabing sa ganitong paraan, makukuha niya ang kahit anong gusto niya sa subasta, at tinanong kung naiintindihan ba niya ang ibig niyang sabihin. Nenas ang duwende, napagtantong wala siyang laban sa card na iyon. Muling nagsalita ang pangunahing tauhan at sinabing ang layunin ni A-list Easter ay makakuha ng karanasan at kasanayan sa paglikha ng mga bagay mula sa sagradong puno. Kaya't siya na ang magbabayad ng lahat ng bayarin at hahayaan siyang lumikha. Sa ganitong paraan, panalo silang dalawa. Tinanong niya kung ano ang palagay nito. Napabuntong hininga si A-list Easter at naisip kung tila ba inaalipin siya, at nagtanong sa sarili kung hindi ba ito anyo ng pagsasamantala sa paggawa. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at agad na pumayag sa mungkahi ng pangunahing tauhan, iniabot ang kanyang kamay upang pagtibayin ang kasunduan. Ngumiti siya at sinabing gagawin niya iyon dahil pabor sa kanya ang usapan. Ngumiti rin si Sang-woo, kinamayan siya, at matapos pagtibayin ang kasunduan, pinaalala niya na may palugit lamang siyang 3 araw, na muling ikinagulat ng duwende. Tiningnan siya ng pangunahing tauhan at tinanong kung talagang iniisip niyang hindi niya alam ang mga estilo at pakulo ng kanyang lahi, gayong mahahaba ang buhay ng mga duwende. Ibig sabihin, balak sana niyang patagilan ang gawain. Tinanong niya kung gaano katagal sana ang plano niya, baka raw mga 50 taon. Ngunit idiniin niyang hindi uubra sa kanya ang ganoong taktika. Nena si A-list Easter at napaiyak, sumisigaw na masyado siyang kilalang-kilala ng pangunahing tauhan ang mga duwende at sinabing kinamumuhian niya ito. Makalipas ang ilang sandali, sa dating bakuran ni Jia na ngayoy pag-aari na ni Sang-woo, bumukas ang isang napakalaking portal na nagdadala ng isang dambuhalang puno. Abala ang pangunahing tauhan sa pag-aayos ng tanawin. Inilapag niya ang puno sa lupa at napaisip kung iyon na ba ang huling punong ililipat niya.
Pagkatapos ay tiningnan niya ang paligid at sinabing isa itong kagubatan na maaari niyang ayusin ayon sa gusto niya, at idiniin na ang paghahardin sa ganitong antas ay may kakaibang saya. Sa kabilang dulo ng gubat, may binuksang portal si Young Sheik at nagbubuga ng tubig gamit ang hose, unti-unting bumubuo ng isang maliit na lawa. Sinabi ng pangunahing tauhan na kumukuha siya ng tubig mula sa kusina sa pamamagitan ng mga portal, kaya malapit nang mabuo ang isang magandang artificial na lawa. Sina Nabi at ang iba pa ay abala sa pagtatanim ng mga bulaklak. Ngunit ang pinakanagustuhan ng pangunahing tauhan sa buong lugar ay ang isang napakagandang puno. Lumapit siya at sinabi, iyan ang sagradong punong naglilinis ng hangin at isipan ng mga taong nasa paligid, kaya karapat-dapat talaga itong tawaging sagrado. Inimagine niya ang sarili na nakaupo sa ilalim ng puno, nagbabasa ng libro at nagpapahinga sa lilam nito kapag ito'y ganap ng lumago. Ngunit naisip din niyang kailangan pa niyang gumawa ng mga muebles at hindi niya maaaring isakripisyo ang isa para sa isa pa. Matapos ang maikling pag-iisip, napagpasyahan niya ang gagawin at sinabing gagawa na lamang siya ng kopya ng sagradong puno upang malutas ang problema. Anuman ang bansa, panahon, o panahon ng kasaysayan, ang pagpapalaki ng bata ay isa sa pinakamahirap na gawain. Paano mo pipigilan ang bata sa pag-iyak? Paano mo siya maiiwasan sa pagkakasugat? Paano mo siya palalakihin ng malusog? Maraming magulang ang sumakit ang ulo sa paghahanap ng sagot sa mga tanong na ito. At sa huli, may isang tao mula sa Terra ang nagbigay ng sagot, ang pag-iyak, pagkakasugat, at madaling antukin ay nangyayari dahil mahina ang bata. Kaya kung palalaikasan ang bata, mawawala raw ang lahat ng problemang iyon. Matapos marinig ang buong kwento, bahagyang nadismaya si Nabi at sinabing iyan ang tipikal na pag-iisip ng mga taga-Terra. Sa kabilang banda, sumang-ayon si Yuna at sinabing oo, ganyang klaseng sagot nga ang magmumula sa mga taga-Terra. Ngunit hindi roon nagtatapos ang problema. Ipinagpatuloy ni Suno ang kwento at sinabing ang nagkaroon ng ideyang iyon ay ang hari ng isang kahariang nagngangalang Gerald Renfro. Nagtanong si Ona kung naglabas ba ng atas ang hari. Nagulat si Xiongwu na alam niya ang ganitong malalalim na salita at kinumpirma na oo, naglabas ng kautusan ang hari. Ikinwento pa niya na para sa kapakanan ng kanyang bagong silang na anak, tinipon ng hari ang maraming pinuno at salamangkero at inutusan silang saliksikin kung paano palalaikasan ang bata. Nagtanong si Anya kung ano ang nangyari pagkatapos ng lahat ng iyon. Sinabi ng pangunahing tauhan na sa huli, nakalikha nga sila ng isang bagay na makapagpapalakas sa isang bata. Kapag kinain iyon ng bata, lalakas siya, hindi madaling magkakasakit, at hindi madaling masusugatan. Namangha si Nabi dahil iyon ang unang beses niyang narinig ang ganoong kwento. Tinanong ni Anya kung natuwa ba ang hari. Napabuntong hininga ang tagapagtanggol at sinabing hindi, sa katunayan, galit na galit ang hari. Hindi maintindihan ng dalawa kung bakit at tinanong kung ano ang ikinagalit ng hari. Ipinagpatuloy ni Sungwo ang kwento at sinabing una, napakabihira ng mga sangkap kaya napakamahal ng halaga. Nalito si Nabi dahil hari naman ang tinutukoy, ngunit tila kuripot pa rin. Ipinagpatuloy ng pangunahing tauhan na ang ikalawang dahilan ay masyadong tumagal ang pananaliksik, kaya nang maging handa na ang recipe, matanda na ang prinsipe. Dahil doon, isinulat na lamang ang recipe sa isang aklat at nalimutan sa mga estant ng aklatan ng kaharian, hanggang sa isang araw ay matagpuan iyon ng pangunahing tauhan ng hindi sinasadya. Idiniin ng pangunahing tauhan na sisimulan na niya ngayon din. Gayunpaman, medyo magtatagal ang paggawa ng recipe, kaya hiniling niya kina Nabi at Yana na umakyat muna at maglaro hanggang sa maging handa na ang pagkain. Masayang-masaya ang dalawa nang marinig na pwede silang maglaro, at agad silang umalis. Pagkaalis nila, binuksan ng pangunahing tauhan ang kanyang imbentaryo at nagsimulang maghanap ng mga sangkap, sinasabi sa sarili na hindi niya sinabi ang bahaging ito sa mga bata. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit kamangha-mangha ang race ipeng iyon.
Ang recipe ni Gerald Renfro ang una ay isang napakahusay na pandagdag nutrisyon para sa mga bata, ngunit kapag ginamit sa mga halaman, nagiging isang dekalidad na pataba ito na kayang pabilisin at palakihin ang paglaki ng halaman ng hindi kapanipaniwala. Kinuha ni Sung Woo ang isang napakalaking bagay mula sa kanyang inventaryo at inihagis ito sa mesa, sinasabing ang unang sangkap ay isang kaliskis ng dragon. Isang pagkain para sa sanggol na nangangailangan ng bahagi ng dragon, ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit nagalit ang hari. Ang kaliskis ng dragon ay lumalaban sa mga mahikang sumpa at sa mga espada na mahusay ang pagkakagawa. Kaya nagsimulang mag-focus ang pangunahing tauhan, at isang napakalakas na hangin ang umikot sa kanyang kutsilyo. Inilapat niya ito sa kaliskis ng dragon, dahilan upang mangha si Unyong at mapaisip kung posible nga ba ang lakas na parang buhawi. Ang higit na ikinamangha niya ay ang teknik na iyon ay karaniwang ginagamit lamang sa isang iglap para palakasin ang isang atake, ngunit ngayon ay tuloy-tuloy itong ginagamit na para bang wala lang. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang nadurog ang buong kaliskis ng dragon at inilabas ang susunod na sangkap, isang sungay ng Leviathan. Ang sungay ng halimaw sa dagat ay halos walang maipaliwanag na katangian dahil katumbas o mas mataas pa ang tigas at halaga nito kaysa sa kaliskis ng dragon. Ngunit para sa pangunahing tauhan, wala lamang iyon. Sinimulan niyang durugan ang sungay ng Leviathan na para bang karaniwang bagay lang, habang kumakanta pa. Bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanya. Si Unyong, na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita, ay nagtanong kung paano niya nagagawa iyon at kung maaari ba rin niyang matutunan. Nalito ang pangunahing tauhan at tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay ang pagluluto. Napasigaw si Hyong at sinabing dinudurog na ng pangunahing tauhan ang mga sangkap hanggang sa maglaho, at tinanong kung paano pa matatawag na pagluluto ang ginagawa niya. Ngunit hindi pagluluto ang tinutukoy niya. Iyon ay ang teknik na ginagamit ng pangunahing tauhan. Itinuro niya ang galaw ng kutsilyo at ang lakas na bumabalot dito. Sa wakas, naunawaan ni Sang-woo ang ibig niyang sabihin at tinanong kung talagang gusto niyang turuan siya ng teknik na iyon. Biglang mabilis na gumalaw ang kutsilyo ng pangunahing tauhan sa iba't ibang direksyon. Nakatitig si On Hyung sa bawat galaw, manghang-mangha, hanggang sa ang hangin na bumabalot sa kutsilyo ay tila nagsulat sa hangin ng salitang, ayaw. Nena si On Hyung at napasigaw, tinatanong kung bakit ayaw niya. Nanatiling kalmado si Woo at sinabing wala siyang ituturo sa isang batang hindi marunong gumamit ng magalang na pananalita sa mga nakatatanda. Napaisip si On Hyung na minsan ay medyo masungit nga ang pangunahing tauhan. Ngunit para rin itong bata kung minsan. Hindi nagtagal, nadurog na ng pangunahing tauhan ang kaliskis ng dragon, ang sungay ng Leviathan, at ang mga buto ng hari ng mga kalansay. Sinabi niyang sapat na iyon bilang paghahanda at tapos na ang yugtong iyon. Patuloy na nakatingin si Hyong at nagsimulang manginig sa isip na, dinurog lang ng pangunahing tauhan ang mga napakamahal at napakahalagang materyales para gawing sangkap ng pagkain, at napaisip kung magkano kaya ang halaga ng lahat ng iyon. Ipinagpatuloy ni Woo ang paghahanda at sinabing ngayon, ang kailangan na lang ay iprito ang lahat sa iisang kawali. Patuloy na nagmamasid si On Hyung at sa bawat galaw ng pangunahing tauhan, mas lalo siyang nanginginig sa isiping itinatapon lamang sa kawali sa ibabaw ng apoy ang mga sobrang bihira at mamahaling sangkap. Habang inihuhulog ni Siang Woo ang lahat sa kawali, naisip niyang ito ang pinakamahirap na bahagi, dahil ang init, ang galaw ng kawali, at ang daloy ng mahikang kapangyarihan ay kailangang kontrolado ng eksakto. Masusunog ang mga walang silbing bahagi, habang ang natitirang sangkap ay dadalisayin ng kapangyarihang mahika. Habang inuulit ang prosesong ito, lalo itong nagiging mahirap at mas lalong tumitindi ang epekto. Habang nagluluto, naisip niya na hindi pa rin ito sapat, dahil para kina Nabi at Young Sheik ay hindi ito magiging problema. Ngunit para kay Ona, kailangan pa niyang mas pinuhin ang timpla.
Sa ganitong paraan lamang bahagyang mapapakalma at mapatatatag ang hindi pa matatag na mana na dulot ng kanyang paggising. Lumipas ang mahabang oras. Nakatulog pa si Hyung sa upuan habang pinapanood ang isa pang nagluluto. Sa kabila ng lahat ng oras na ginugol, kaunti lang ang natapos na produkto. Napabuntong hininga si Song-woo, pagod pero masaya, dahil sa wakas ay kumpleto na ang espesyal na paminta ni Gerald Renfro na unang hari. Papahapon na, tapos na sa trabaho si An Ha-young, nakapagpalit na ng damit, at tinanong ang pangunahing tauhan kung anong klaseng pagkain ang ravioli. Ipinaliwanag niya na ito ang bersyon ng mga dumplings sa Italia. Habang inaayos ang paghain sa plato, sinabi niyang ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtiklop ng manipis na masa tulad ng dumpling, at ang palaman ay keso at karne. Lalong nalito si An Ha-young at tinanong kung ano ang dumpling at bakit ito tinatawag na bersyon ng Italyano. Muling sinubukang ipaliwanag ni Woo, sinasabing halos wala naman talagang pinagkaiba. May teorya pa raw na ang dumpling ay nagmula sa mga paglalakbay ng isang manlalakbay noong ika-13 siglo. Napaisip ang pangunahing tauhan na halos naubos ang lakas niya sa paggawa ng lihim na pulbos, kaya hindi na siya nakapaghanda ng mas engranding putahe, tao lang din naman siya. Nang matapos ang lahat, inihain niya ang pagkain sa lahat at nagpasalamat sa kanilang paghihintay, sabay sabing maaari na silang kumain. Tiningnan niya sina Nabi at Yanya at ipinaliwanag na mula ngayon, kailangan nilang lagyan ng pampalasang pulbos na iyon ang pagkain tuwing ikalawang araw. Tinanong ni Ono kung iyon ba ang lihim na binanggit niya kanina. Ngumiti si Sung-woo at sinabing oo, ito ang mahiwagang pulbos ng paminta na magpapabuti sa kalusugan niya. Gayunman, naisip ni Ona na parang may nakita na siyang ganito noon mula sa malayo. Ang mga mukhang naghihirap ang mga customer ni Sang-woo matapos kainin ang kanyang mga luto. Habang inilalagay ng pangunahing tauhan ang pulbos sa pagkain, medyo nag-aalinlangan siya. Iniisip na kaunting paminta lang naman iyon at baka normal lang ang lasa. Masayang nagpasalamat si Nabi sa pagkain. Ganoon din si Young Shik. Kahit may kaba, nanatiling determinado si Ona at nagpasalamat din. Pagkatapos nilang magpasalamat, nagsimula na silang kumain, ngunit pagpasok pa lang ng pagkain sa kanilang mga bibig, labis silang nagulat dahil napakasama pala ng lasa. Napahiyaw si On Hyung, sinasabing napakasama ng lasa. Halos hindi makakain si Young Shik at tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Samantala, kalmado namang kumakain si Nabi at sinabing kamangha-mangha ang kakaibang lasa nito, hindi lang basta mapait, maalat, o maasim, kundi parang lasa mismo ng mana, na para bang ngumunguya ng tingga. Idinagdag pa niya na kung madadala raw niya iyon sa kanyang lola, tiyak na magugustuhan nito. Natuwa ang pangunahing tauhan at sinabing inaasahan na iyon mula sa mga aluros dahil marunong silang magpahalaga ng tunay na lasa. Nang marinig iyon, tinanong ni Una kung ayos lang ba si Nabi at kung ano-ano lang ba ang sinasabi nito o baka may away sila ng lola niya. Kinilabutan si Nabi at sumigaw ng hindi, iginiit na sa pamantayan ng Ter-ara, itinuturing na delicacy ang ganitong pagkain. Nalungkot si Ona at sinabing tila kailangang magdusa ng kaunti ang mga taga-Terra. Si An Hyung naman ay kumakain na rin ng mas kalmado at nagsimulang mag-isip kung talagang ganun kasama ang lasa, dahil mga bata pa rin ang mga ito. Idinagdag niya na ang tao raw ay tunay na nagiging ganap na adulto matapos matikman ang kakaibang pagkain. Habang kumakain si Ona, naisip ng pangunahing tauhan na obserbahan ang reaksyon niya at ginamit ang kanyang kakayahang pagmamasid. Sinilip muna niya si Nabi, ngunit naisip niyang malakas na ito mula pa noong una kaya wala nang masyadong pagbabago. Si Young Shik naman ay may kaunting pag-unlad, ngunit ang pinakamahalagang tingnan ay si Anya. Habang kumakain si Anya na may luha sa mga mata at sinasabing napakasama ng lasa, unti-unting naging matatag ang daloy ng kanyang mana. Natuwa si Sunung-woo sa nakita. Gayunpaman, naisip niyang kailangan pa rin niyang bantayan kung anong uri ng kakayahan ang tuluyang majay gising kay Anya.
Ngunit sa ngayon, hindi matutupad ang kinatatakutan ni So Hyung na baka magising sa kanyang anak ang isang kapangyarihang makakasakit dito. Nang makitang maayos ang lahat, naisip ng pangunahing tauhan na may isa pa siyang lugar na kailangang lagyan ng paminta. Sinabihan niya sinabi na lalabas muna siya sandali at siguraduhing ubusin ang pagkain. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at dumiretso sa lumang hardin, saka sinimulang diligan ang kopya ng sagradong puno. Matapos buhusan ng tubig, sinabi niyang sapat na iyon at sinabuyan pa ng kaunting lihim na pulbos, dahil gusto niyang makita kung gaano kalaki ang itutubo nito. Pagkahulog pa lang ng kaunting pulbos sa puno, bigla itong nagsimulang tumubo ng walang tigil, maging siya ay nagulat. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang maliit na usbong ay naging isang napakalaking sagradong puno ng mga rosas na talulot. Nakatitig si Wu sa puno at nasabing, napaka-epektibo pala nito. Napansin niyang maayos ang paglaki, at ang natitira na lang ay tawagin si A-list Easter pagkalipas ng ilang araw. Umupo siya sa ilalim ng puno at sinabi na handa na ang mga kasangkapan ng mga bata at naging matatag na ang mana ni Ana. Sa wakas ay nakapagpahinga siya at nasabi sa sarili na naging napakaproduktibo ng araw niya. Samantala, sa lugar ng rehabilitasyon ng sakuna sa pandaigdigang paliparan ng Inian, nagtipon ng maraming mamamahayag na naghihintay sa isang tao. May biglang naglakad palabas at may sumigaw sa gitna ng karamihan, itinuturo na paparating na siya. Isang matipunong lalaking nakaitim ang lumapit, at nagsimula ang kaguluhan habang nag-uunahan ang mga tao sa pagkuha ng video at litrato. Ang lalaking ito ay ika-71 na ranggo ng unang hanay, ang tinaguriang immortal na si Awol, na ang base ng operasyon ay sa Venice. May isang lalaking tumakbo palapit at sumigaw na hindi inaasahang pagbisita iyon sa Korea at tinanong kung ano ang dahilan ng pagdating niya. Agad na inagaw ni Awalt ang mikropono at sinabing naparito siya upang habulin ang isang sinungaling na Sam Ira sa pangako nito. Ang mga laban ng unang hanay ay mga opisyal na duelo sa pagitan ng mga kasapi upang tukuyin ang ranggo. Ang laban na tinutukoy ay sa pagitan ni na Awalt at Beck. Hindi tulad ng mga hamon mula sa mababang ranggo, ang mga nasa mataas na ranggo ay nanganganib na mawala ng pwesto at wala halos mapapala sa panalo. Kaya ang mga humahamon mula sa mas mababang ranggo ang naghahanda ng gantimpala para sa laban. Inalok ni Beck bilang premyo ang kanyang artifact na tinatawag na, galit ng taglamig na espada, at tinanong kung sapat na iyon, kung hindi raw ay mamatay na lang siya. Tahimik lamang na tumitig si Awol. Patuloy ang pangungutya ni Beck, sinasabing kahit gaano pa kalaki ang mga kalamnan ng kalaban, pare-pareho lang ang lahat sa harap ng sandata. Sa panahong iyon, kagagaling lang ni Beck sa Terara at tuloy-tuloy ang pag-angat ng ranggo niya hanggang sa ika-72. Dahil dito, paan ng kumpiyansa si Beck. Ngunit ang pumihil sa tuloy-tuloy niyang panalo ay si Awol, at ang espadang ipinangako bilang premyo ay hindi na ibigay. Ilang sandali pagkatapos, sa gusali ng sangay, rinig na rinig ang sigawan kahit mula sa malayo. Galit na galit si Awol, nagtatanong kung ano ba ang kalokohan dahil paulit-ulit na niyang naririnig ang mga palusot na tulad ng holiday, abala, may agarang misyon, nasa panganib ang buhay, at walang espada. Ngayon naman, ang taong nag-imbento ng lahat ng palusot na iyon at nagpatagal sa pagbigay ng espada ay nakabakasyon pa. Tinanong niya kung niloloko ba siya ni Ji-han. Napabuntong hininga si Ji-han, sinabing nauunawaan niya ang galit nito, at inamin na basura nga si Beck. Sa totoo lang, kung hindi lang ito ang kanyang nakatataas, matagal na raw sana niyang itinapon sa basura ang posisyon nito. Napaisip si Awalt na naging masyado siyang inosente at dapat ay sinuri muna niya ang kredibilidad ng kalaban bago lumaban, dahil pati ang mga kasamahan ni Beck ay itinuturing itong basura. Nanatiling iritado si Awalt at nagtanong kung nasaan ngayon ang basurang iyon. Humarap sa kanya si Ji-han, humingi ng paumanhin sa abalang dulot nito, at sinabing ang basura ay kasalukuyang. Samantala, sa loob ng banyo ng restaurant,
Nakatingin si Beck sa salamin at sinasabing gwapo pa rin siya ngayong araw. Nangyari ito 10 minuto bago dumating si Awalt. Pagkalabas ng banyo, naupo si Beck sa upuan at sinabing nitong mga araw ay napakarami na niyang pahinga, halos nakakatakot na. Habang nagtatrabaho si Yoon Hyung, patuloy ang pangungutya ni Beck, sinasabing noong panahon niya, kailangan pa niyang mag-overtime para lang makakuha ng 2 araw na pahinga at tiyak na wala raw alam si An tungkol sa ganong hirap. Patuloy lang sa trabaho si An Hyung, iritado, at tinawag siyang tanga. Hindi pa rin tumigil si Beck sa kakadaldal, sinasabing halata naman dahil mas kaunti raw ang misyon na pinuntahan ni Yoon Hyung kumpara sa kanya. Nanginginig sa galit, ipinagtanggol ni An Hyung ang sarili, sinasabing iyon ay dahil ang pag-activate ng kakayahan niya ay parang isang diretsyong tiket papuntang ospital, kaya wala siyang magawa. Patuloy ang pang-aasar ni Beck, sinasabing ibig sabihin lang nun ay baguhan si Yoon Hyung na palaging nauuwi sa ospital. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, tahimik namang umiinom ng kape si O'Keefe. Masaya at kontento ang itsura niya, sinasabing kanina lang ay kinailangan niyang harapin ang isang magulong kawan ng mga halimaw. Pero ngayong ang Blackhawks na ang humaharap sa ganong gawain, magaan na ang loob niya. Tiningnan siya ng pangunahing tauhan at sinabing mukhang wala naman siyang ginagawa sa ngayon. Sumagot si O'Keefe na totoo iyon, may oras na siya ngayon, ngunit sa tingin niya ay abala pa rin ang Fullmetal Hero sa matinding pangangaso. Dahil 24 na oras silang halos walang tigil na kumikilos simula ng mabuo ang bagong materyales para sa pangangaso, mas marami na raw silang libreng oras ngayon. Medyo nalito ang pangunahing tauhan ngunit sinabing nauunawaan niya, saka nagtanong kung hindi ba iyon magandang bagay. Sumagot si O'Keefe na oo, ngunit may pakiramdam siyang may paparating na masamang mangyayari, at iyon ang bumabagabag sa kanya. Sa labas, nagbibilad sa araw ang 3 bata ng pangunahing tauhan, kalmado at panatag ang lahat, hanggang sa bigla silang nakaramdam ng kakaibang presensya. Dumaraan si Awalt at nagulat sinabi. Biglang bumukas ang pinto at sumugod si Awalt, pasiga na kinokonfronte si Beck. Pagharap pa lang ni Beck at makita kung sino ang nasa harap niya, nagsimula na siyang manginig sa takot. Pasiga na inutusan ni Awalt si Beck na ibigay na ang sandata, tinatawag siyang manloloko. Ang Awalt ay opisyal na codename na ang ibig sabihin ay di nasisirang diamante, ngunit halos walang tumatawag sa kanya sa pangalang iyon. Mas kilala siya sa palayaw na immortal o zombie dahil sa estilo ng pakikipaglaban niya. Sa paggamit ng sapilitang kakayahang pandigma, kinaya niyang tiisin ang anumang uri ng atake. Ang paraan ng pagsasakripisyo niya ng sariling laman kapalit ng buto ng kalaban ay parang isang zombie. Ngunit may hangganan din ang ganitong estilo, kulang ito sa lakas ng pinsala. Kaya seryoso si Awalt sa pangangalap ng mga item, dahil iyon ang bumabawi sa kahinaan niyang ito. Sa gitna ng kaguluhan, hawak ng pangunahing tauhan ang dyaryo at kalmadong nagtanong kung gusto lang ba nilang ipaabot sa kanya ang ipinangakong espada ng galit ng taglamig, pinagpapawisan sa kaba si Awalt, ngunit tumango at sinabing iyon nga mismo ang pakay niya.